Tuloy na. Ito pong paglabas ng di umano'y mga ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano-ano po ba ang mga ito at kailan po ito natin malalaman? Ang simula ay sa April 14, pero siyempre masusundan pa yan ng mga petsang April 22 at April 29. Sa April 14, ano po yung ine-expect po natin na malalaman po natin? Siyempre, kung si Ramil Madriaga ba ay makakaharap na at mukhang ganyan po ang mangyayari. Mamaya sa video po na ating re-reactionan, magbibigay po ng kanilang panig, partikular ito pong abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Malalaman din po natin sa April 14 yung statements of assets, liabilities, and net worth nito pong si Sara Duterte dahil pinadalhan po ng subpoena duces tecum ad testificandum ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Ganyan din po ang subpoena na in-issue dito po kay Ramil Madriaga. Bago tayo po magpatuloy, ngayon po ay April 7, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. At nagpapasalamat din po ako sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Sana ang mga ahensya po ng ating gobyerno, tama po ang mga ibinabatong impormasyon sa ating Pangulo para po makapag-decide ng tama ang ating Pangulo kaugnay po on the other hand sa nangyayari pong krisis sa enerhiya sa buong mundo. Kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas. At ako'y umaayon doon po sa naging pahayag nito pong si Senator JB Ejercito na wag nang i-sugarcoat yung mga information na ipinaparating po sa ating Pangulo. May mga secretaries po kasi tayo at iba pang mga pinuno sa ilalim po ng ehekutibo ang parang sinusugarcoat yung mga impormasyon papunta sa ating Pangulo. Kaya kung ganun po ang gagawin nila, makakaapekto po ito sa mga decision making na maaaring gawin po ni PBBM. Siyempre, yung mga galit kay Senator JB Ejercito, baka hindi nyo ma-appreciate po yan. Pero since ako po ay sumusuporta kay Senator JB, ina-appreciate ko po yan kasi yan naman po talaga ang trabaho ng mga mambabatas. Check and balance. Hindi po pwedeng sunod-sunuran lamang ang mga mambabatas kung ano ang ginagawa o sinasabi ng nasa ehekutibo. Para saan pa ang division ng mga sangay po ng ating gobyerno na parehas pong merong kapangyarihang equal, kung magiging sunod-sunuran lamang ang isang sangay po nito. Going back, dito po sa ating pinag-uusapan, ito po yung mga nangyari po kahapon, ang mga issuance po ng subpoena, testificandum et duces tecum mula po sa Committee on Justice ng House of Representatives. Isa po dito ay para kay Ombudsman Boying Remulla. Siya po ay pinapaharap sa parating na April 14 hearing para magdala po ng mga dokumento at ito nga po ay may kaugnayan sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth of Vice President Sara Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. Siyempre, inaasahan din po natin magbibigay ng pahayag dyan. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla. At kasama po sa mga napadalhan din po ng subpoena kahapon ay si Mr. Ramil Lagunoy Madriaga. Parehas lamang po ng forma, subpoena ad testificandum et duces tecum. At ito po ay may kaugnayan sa kanyang naging sworn affidavit na naisa publiko noong November 29, 2025 at mga iba pang ebidensya na nasa kanya pong posesyon. Inaasahan po natin na ito pong si Ramil Madriaga ay haharap sa April 14. And kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda, meron pang isang subpoena Kakiraki. Sa kanya ko nakita na pinadala ang ating Committee on Justice. Ito po ay para kay Mr. Gamaliel A. Cordoba, ang chairperson po ng Commission on Audit. Ito po ay parehas din subpoena ad testificandum et duces tecum. Kaya inaasahan po natin na sa April 14,
dalawang pinuno po ng Constitutional Commission or hindi pala Constitutional Commission ng Ombudsman, ano, ang pinamumunuan po nitong si Cordoba na isang Constitutional Commission na Commission on Audit ay inaasahan po natin siya dadalo. Siyempre ang Ombudsman dadalo at saka yung binanggit po natin ng pangalan kay na si Ramil Madriaga dadalo. At ano po ang mga inaasahan po natin diyan sa April 14? Dalawang video po or interview ang re-reactionan po natin. Unahin po natin ito pong interview kay Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Pakinggan po natin ang kanyang naging pahayag sa mga katanungan po na ibinato dito sa kanya. Tapos na ang Semana Santa, Kong Terry, at ang susunod na mangyayari dyan sa Kamara, particular sa House Committee on Justice, yung pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay nga sa impeachment complaints ni VP Sara Duterte. Ano po ba yung inaasahan natin? Lalo na't kanina, ngayong hapon, nagpa-unlock ng press conference si Ombudsman Remulla at sinasabi nga niya na tatalima ang ombudsman doon sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni VP Sara Duterte. So tuloy-tuloy na po, talagang makakalkal na finally yung SALN ni VP Yan na. Sara. Tama po yun. Actually, Makakalkal na ang SALN ni VP Sara. Pero sa mga Duterte supporter, huwag kayong mag-alala. No? Kasi sinasabi ninyo, walang kasalanan, walang ginagawang mali si Sara Duterte. Kaya hindi kayo dapat mag-alala dito. Dahil the moment na makalkal yung SALN ni Sara Duterte, kung talagang wala siyang kasalanan, mag-a-appear po doon yung datos kung gaano siya kayaman at syempre, ibabangga po ito sa ibang mga dokumento na maaaring magsabi kung sobra ba ang kanyang kayamanan sa aktual. No? At for this particular topic, gusto kong i-share po sa inyo ang nabasa kong panulat ni Fiscal EJ tungkol po diyan kung gaano po kahalaga ang SALN. No? Basahin ko po ito pong panulat ni Fiscal EJ. Sabi niya po dito, Legal Explainer. Bakit takot ang mga kurakot sa SALN? No? Hindi ko sinasabing kurakot si Sara Duterte no? Pero ako'y naniniwala na malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kapag ka napatunayan na may kasalanan siya, sasabihin na natin kurakot si Sara Duterte. Sa Pilipinas, accountability of public officials doesn't begin and end with proving bribery or direct theft. The law goes a step further. Kahit walang nahuling aktwal na transaksyong ng suhol, pwedeng mawala ng ari-arian ng isang opisyal kung ang kanyang yaman ay hindi tugma sa kanyang legal na kita. O, di ba? Ganun pala 'yon, mga tol? No? Kahit walang nahuling aktwal na paglabag sa batas o suhol, no? Pero kung ang kayamanan niya po ay hindi tugma sa kanyang legal na kita, pwede po itong magkaroon ng problema, no? Mababawi ng gobyerno yung kanyang mga ari-arian. This is where the concept of ill-gotten wealth comes in. Under Republic Act 1379, the state is allowed to question wealth that is manifestly out of proportion to a public official's salary and lawful income. In simple terms, kung ang lifestyle at assets mo ay hindi kayang i-justify ng sweldo at declared income mo, the law creates a presumption na galing ito sa illegal means. Sa madaling pangunawa mga tol, merong kang 1 million pesos na halaga ng sasakyan. Ito, illustrative lamang. Tapos ang sinasahod mo lamang ay 50,000 pesos per month. Paano ka magkakaroon ng ganong halaga ng sasakyan kung ang pagbabasihan ay yung legal na kita lamang? Kaya ang magiging pamantayan o pagtingin diyan ng gobyerno, yan ay illegal at pwede pong bawiin sa iyo ng gobyerno. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Hindi na kailangang habulin ng gobyerno ang bawat piso ng suhol. No? Once the disproportion is shown, the burden shifts to the official to explain. Hindi na ang state ang magpapatunay, kundi ikaw ang kailangang maglinaw kung saan nanggaling
ang yaman mo. This is exactly why the SALN or statements of assets, liabilities, and net worth becomes crucial. Hindi ito simpleng compliance form lang. Legally, it is your official receipt of wealth. Kapag may inconsistency between your SALN and your actual assets, that gap becomes evidence. If you fail to declare a property, bank account, or business interest, courts often interpret that as an indication that you were trying to conceal something. The ombudsman will then compare your declared net worth against your lawful earnings over time. Kung ang income mo is modest pero ang net worth mo biglang nag-spike, that difference become unexplained wealth at doon papasok ang obligasyon mong magpaliwanag. Claims like regalo lang or nanalo sa loto are not automatically accepted, especially kung hindi ito reflected in your SALN when it should have been declared. The law expects transparency in real time, not after the fact justification. Kaya in relation dito po kay Sara Duterte, mga tol, ang alegasyon sa kanya, maraming mga yaman di umano si Sara Duterte na hindi po nakadeklara sa SALN. At the same time, kine-question din po yung declared na yaman ni SALN doon po sa actual talaga niyang yaman. Kasi sinasabi, paanong mangyayari na ganito ang kayamanan ni Sara Duterte kung ang kanyang trabaho ay naging lingkod bayan lamang na hindi naman sumasahod ng 500,000 piso kada buwan for those periods na siya po'y vice mayor, mayor, at ngayon po vice-presidente. Pero siyempre, meron po siyang asawa at alam naman natin na ang deklarasyon sa SALN ay conjugal po yan, baka naman doon po sa kanilang mga negosyo nang galing. At yan po yung susuriin. Kaya dito, mga Duterte supporter, huwag kayong mag-react ng bayolente. Kung walang tinatago, kung wala pong hindi tamang ginawa si Sara Duterte, mapapahiya po ang mga nag-aakusa sa kanya, mapapahiya po ako dahil naniniwala po ako sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte. Okay? Ngayon, balik na po tayo dito po sa interview kay Congressman Terry Ridon. Ngayong araw po na ito, yung iba't ibang mga subpoena ay linalabas na ho, no? So, nakita na ho natin yung pong subpoena sa ombudsman para ipakita po yung SALN ni Vice President Sara Duterte. Yung pong kay Ramil Madriaga ay sinerve na rin po. At iba pang mga subpoena, no? Kasama din po dyan yung mga BIR documents, yung pong mga corporate documents sa SEC, no? Para sa financial statements ng mag-asawang Duterte Carpio at yung kanila pong mga kumpanya na nakalista po sa 2024 SALN. So, bukod dun sa SALN, sure na rin po na talagang haharap si Ramil Madriaga. Ano po kaya yung mauuna? Ang inaasahan natin kasi sa unang araw po ng pagdinig next week, no, April 14, ay pag-usapan po itong confidential funds issue. No? So, meron po bahagi po kasi ng testimonya ni Ginoong Madriaga ay tungkol po doon sa supposedly pagkuha ng ilang bahagi, no, ng confidential funds na linigay daw po sa duffel bag at dineliver kung kani-kanino pong mga personalidad na malapit po kay Vice President Sara Duterte. So yan po yung iti-test po natin, no, kung talagang totoo, tama ba ang kanya pong mga sinasabi. Pero ito'y paglilinaw pa rin na hindi ito mini trial. Ito'y dahil parte ito ng preliminary investigation, kumbaga sa regular na kurso ng mga kaso. Ito yung pinagdadaanan, hindi pa ito yung mismong paglilitis. Tama po yun, kasi ang paglilitis naman po ay sa Senado. Pero mahalaga din po kasing matasa na po yung pong mga ebidensya na isasalang din po pagdating na po ng full-blown trial sa Senado, no? Kasi syempre ay din natin magpasa ng mahina na kaso, no? Diyan po sa Senado. So, ibig sabihin, yung po sa confidential funds, bubuhin po yung mga ebidensya na una, na isumite na, pangalawa, yung pong mga karagdagang ebidensya
na makukuha mula po sa mga subpoena, di ba pa hong mga testimonya, no? Ng mga witnesses at resource person. Again, lilinawin mo natin, kahit yung Korte Suprema po ay nagsabi na iba pa ho yung pong ebidensya na kinukuha during the course of the hearing proper or during the course po of the impeachment proceedings in the House. No? Labas pa ho ito doon sa mga dokumento na sinisumite at the time of filing. So, Kasi ganito yan mga tol, sa madaling pangunawa, ikumpara natin sa nangyayari po sa normal na proseso like sa criminal na pag-aakusa. Yan ay nagsisimula sa prosecution, di ba? Halimbawa, ikaw nagrereklamo ka ng estapa sa isang tao. No? Pupunta ka sa pulis o kaya yung abogado mismo pupunta sa prosecutor. Ang gagawin po ng pulis, iimbestigahan ka muna. Susuriin muna ang mga ebidensya mo. No? Ngayon, doon sa mga ebidensya na yon, kung merong kailangan linawin at kinakailangan pong isubpoena, gagawin po yan ng ating kapulisan. Take note mga tol, meron pong power to issue subpoena po ang PNP. Baka hindi nyo po alam yan. Yan po ay bagong batas. Actually, ilang taon na rin po ang nakakalipas ng yan po ay naisa batas. I just forgot the exact Republic Act. No? Pero ang may kapangyarihan po na mag-issue ng subpoena in relation to the investigation being conducted by the Philippine National Police ay ang mga sumusunod lamang. Very particular po ito sa batas. No? Sinasabi po doon na ang PNP chief ay pwedeng mag-issue ng subpoena, ang CIDG director ay pwedeng mag-issue ng subpoena, at ang Deputy Chief for Administration ay pwedeng mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum sa mga investigasyon na kanila pong isinasagawa. But in general sense, dito po, prosecutor ang bigyan natin ng mas diin. Kasi sila eventually, yung magpo-prosecute po nito. Kahit ang kapulisan, nakatapos ng imbestiga, ipo-forward din naman po nila yan sa ating prosecution, at yung prosecution pa rin na magdedetermina kung meron po bang sapat na basihan para po ito iakyat sa korte. At gano'n na gano'n po ang ginagawa ngayon ng Committee on Justice. No? Sa pamamagitan ng tinatawag pong clarificatory hearing, nililinaw po ng Committee on Justice kung meron po bang sapat na basihan base na po doon sa mga unang ebidensya na isinumite ng mga complainant the moment na sila po ay nag-file ng complaint sa House of Representatives. At dahil po may mga dokumento na hindi naman po easily available or legally obtainable, kung ang pag-uusapan ay complainant pa lamang, papasok po dito ngayon yung kapangyarihan ng committee to issue subpoena either duces tecum or ad testificandum para po doon sa mga dokumento na hindi po kayang kunin ng normal or ng pangkaraniwan ng mga complainant. Katulad po ng SALN, no? Katulad po ng, if ever, bank records. Pero dito po kasi sa bank records ni Sara Duterte, may mga issue po na iniingatan dito ang Committee on Justice na ipinaliwanag na rin po natin sa ating nakalipas na live streaming. Pero banggitin ko na rin ngayon, ang issue kasi ay jurisdiction, no? Parang ang sinasabi po ay kapangyarihan ba ng Committee on Justice na mag-issue ng subpoena in relation to bank records? Kasi may mga arguments na ito ay kapangyarihan na daw po ng impeachment court, no? Like what happened doon po sa trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte and dating Chief Justice na si Renato Corona. Hindi po ang Committee on Justice ang nag-issue ng subpoena para doon, kung hindi ang impeachment court. Kaya marahil hanggang ngayon wala pa pong nagmo-move ng motion dito po sa Committee on Justice dahil concern po nila yan, dahil kung yan po ay may posibilidad na gamitin ng kampo ni Sara Duterte para iakyat po ito sa korte, baka magkaroon pa po ng problema. Pero we will see, no, kung maninindigan po ba ang Committee on Justice na yan po ay kanilang nasa kapangyarihan, at kung sa April 14 po ba meron na magpa-file ng motion para mag-issue ng subpoena ang committee sa mga bangko di umano na meron itong si Sara Duterte. O patuloy po natin pakinggan ito pong si Congressman Terry Ridon.
the Supreme Court and the House rules on impeachment will show po na talagang meron pong kapangyarihan na mag-receive ng additional evidence ang ating pong komite. Kung Terry, pa-educate nga kami. After nitong ginagawang hearing ngayon sa Committee on Justice, once na mapagbotohan na ito, dadaan pa ba ulit ito sa plenary? Tama po. So magkakaroon po ng botohan muna sa komite. Pagkatapos po ng botohan sa komite, ay magkakaroon po ng botohan sa plenaryo. Ang required na number po para ho tumalun at tumawid, no? Puntang Senado ay 1/3 po ng lahat ng mga miyembro ng Kamara. So mga 106 votes po ang requirement para ho magkaroon ng transmittal to the Senate. Singit lang ako mga tol, out of topic po ito. Kasi mainit pa rin pong pinag-uusapan ngayon yung mga alegasyon ng may sakit di umanong malala si Pangulong Bongbong Marcos. No? In fact, may mga nananawagan po dyan, marami sila, mga Duterte supporter. At kahapon o kagabi, meron din pong shinare na po si Attorney Reyes Del Rosario sa kanyang Facebook page. Pero nilinaw niya naman na hindi naman sa kanya nag-originate yun kung di kay Harry Roque. No? Ito po yung posting no? Ang una ko kasing nakita, salamat Rosalina Yamat sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po diyan, ano? Ito, sabi kasi dito ni Attorney Reyes, PBBM is rumored to have stage 4 colon cancer as we called for FPRRD's help disclosure in 2020. Kaya I am expecting na siya yung nag-call out dito kasi sabi niya, as we, they are referring to Kakamping and Dilaw, no? Called for FPRRD's health disclosure in 2020. We now call for Malacanang to disclose the President's true condition, a matter of public interest that the Constitution requires to be divulged. No? At nung makita ko po yan, hindi ko matanggap na yung sinusuportahan ko ring abogado, nire-respeto ko, parang ganito yung naging argumento. Kaya sumagot po ako dito sa ating Facebook page. At nung mabasa niya, agad naman nag-reply si Attorney Reyes dito. Sabi niya, you can check my pinned comments. No? I did mention that Harry Roque has the burden to provide evidence. Kaso lang syempre sa atin na nagbabasa, lalabas na isa siya sa mga nananawagan. Di ba? Kasi kahit saan natin i-frame itong statement na ito mga tol, isa si Attorney Reyes Del Rosario na nananawagan na i-disclose ang kalagayang pangkalusugan as required under the Constitution sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi di naman siguro mahirap unawain po itong pagkakasulat. Uulitin ko po. PBBM is rumored to have stage 4 colon cancer. As we called for FPRRD's health disclosure in 2020, we now call for Malacanang to disclose the President's, o Tagalogin ko para mas maintindihan po ng lahat. Ano? No? Si Pangulong Bongbong Marcos ay napapabilitang merong stage 4 colon cancer. Katulad nung kami nanawagan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang kalusugan ay isiwalat sa harapan po ng publiko noong 2020. Ngayon kami po ay nananawagan sa Malacanang na isiwalat din ang totoong kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo. No? Sinabi pa nga po dito, ito daw po ay usaping pang-interes ng publiko na ayon sa konstitusyon ay dapat po ilahad sa publiko. No? Hindi ko man matagalog ng eksakto, pero yun na po yun ang ibig pong sabihin. Kaya maliwanag sa akin. At hindi ko hahayaan na kahit ako po ay hindi abogado, hindi po sagutin ang mga ganyang pagkakataon. Pero para mas mabilis na po yung makabalik na tayo dito sa ating pinag-usapan, basahin ko na lang po yung sinulat po natin kagabi. Bilang isang hindi abogado, ang sasabihin ko ay isang ordinaryong opinion lamang. Ayon sa post ni Attorney Reyes Del Rosario, RN, registered nurse po kasi itong si Attorney Del Rosario, na aking nire-respeto bilang isang abogado, kahit magkaiba kami ng maraming paniniwalang politikal,
aking iginagalang ang kanyang mga opinyon. Nananawagan siya sa Malacanang na ipaalam sa publiko ang tunay na kalagayang pangkalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang panawagan ni Atty. Del Rosario ay nakabatay sa itinatadhana ng ating konstitusyon, partikular sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na nagsasaad, in case of serious illness, uulitin ko po in case of serious illness, tandaan nyo po yung salita na yon, of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations of the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Ngayon, ang mahalagang tanong ay ito. Sapat ba ang rumors bilang basihan upang obligahin ang Malacanang na magpaliwanag tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Kung susuriin natin ang mismong teksto ng saligang batas, malinaw na nakasaad ang mga salitang serious illness of the President. Ibig sabihin, ang obligasyon na ipaalam sa publiko ang kalagayan ng Pangulo ay umiiral lamang kung may seryosong karamdaman at hindi basta chismis, haka-haka o walang kumpirmadong impormasyon. Sa makatwid, hindi sapat ang rumors lamang upang masabing may constitutional duty na agad ang Malacanang na maglabas ng detalyadong medical disclosure. In fact, pinaliwanag na po ito before ni Undersecretary Claire Castro nung nagkaroon ng issue na meron daw pong colostomy bag ba ang tawag doon, si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan munang mapatunayan o magkaroon ng malinaw na indikasyon na may serious illness na ang Pangulo. Kung pagbabatayan ng mga nakalipas na public appearances, and yesterday nakita po natin si Pangulong Bongbong Marcos, official activities, biyahe at mga pagpupulong ng Pangulo, makikita na siya ay aktibo at patuloy na ginagampanan ng kanyang tungkulin. Ito ay maaaring ituring na indikasyon na wala siyang kondisyon na nagdudulot ng incapacity o inability to perform his duties bilang Pangulo. Dahil dito, maaaring sabihin na sa kasalukuyan walang sapat na factual basis upang sabihing umiiral na ang kondisyon na tinutukoy ng konstitusyon na serious illness, kaya maaaring hindi pa obligado ang Malacanang na maglabas ng detalyadong ulat tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol sa tamang pagbasa sa konstitusyon. Nakakalungkot kasi kailangan ko pong sabihin po ito at mag-react sa isang abogado. No, pero nililinaw ko, mukhang namali lamang ng understanding kung ako man, kasi sinabi dito, you can check my pinned comment. I did mention that Harry Roque has the burden to provide evidence. Ang sa akin lang sana, hindi pinrame ng ganito ni Atty. Reyes Del Rosario yung kanyang statement. Kasi maliwanag po dito sa statement na siya mismo Hindi naman si Harry Roque as dito sa isang post po niya, no? Kaya uulitin ko, pasensya na. Kaya nga po ang linaw-linaw ng sinasabi ko po dito bilang isang hindi abogado, ordinaryong opinyon lamang po itong sinasabi ko dito. Pero makikipaglaban ako ng putulan ng kung ano man na tama ito pong sinasabi ko dito kahit hindi po tayo abogado. Ang hinihingi ng saligang batas ay disclosure in case of serious illness, hindi disclosure in case of rumors. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po nating interview kay Terry Ridon. Hindi naman siguro masasayang yung pinaghirapan niya dyan sa komite kung sakasakaling hindi natin alam kasi kung ano maging kahinat na ng labanan pagdating sa plenary, di ba, Kong Terry? So, syempre, ibang bagay ho yung pagkakaroon po ng boto, no? Pero at this stage naman ho, talaga nakafocus po ang komite doon ho sa paglalatag ho talaga ng mga piece by piece na mga ebidensya. No? Kasi nga, ang sinasabi din ho mismo ng Korte Suprema, yung pong proseso ng pagdaan sa House Committee on Justice ay proseso po talaga ng pag-check, no? Kung alin ba talaga yung mga matitibay na ebidensya, pagsusuri ng mga mahihinang ebidensya at hindi na dapat maisamang mga ebidensya. Oo. Pagka po naging articles of impeachment, ito po nga mga complaints po na ito at ipapasa na po sa Senado. Kasi kung halimbawa, malaki naman po pala talaga yung kinikita ng ating pong pangalawang Pangulo. Kaya wag kayong matakot mga Duterte supporter.
Kung malaki naman talaga pala kinikita na legal nitong si Sara Duterte, mapapangatwiranan po yung kanyang napakalaking yaman sa SALN, di ba? Nailagay niya ho yun na correctly sa kanya pong salin, wala na ho tayo pag-uusapan sa usapin po ng unexplained wealth kasi maipapaliwanag naman pala yung kanya pong kayamanan. No? Oo. For as long as yung pong ganyang kayamanan ay naitala rin po sa kanya pong statement of assets, liabilities, net worth. Oo. Sa ngayon ba, hindi na muna ninyo binibigyan ng bigat yung petition na dinala last week sa Supreme Court ng grupo nitong sina Torion? Ay, nakalimutan ko, no? Si Ramil Madriaga pala ay talagang sineseryoso ang usaping pangkaligtasan po nito. At sa balita po na ating pong babasahin, the House Justice Committee formally asked the Office of the Sergeant at Arms to carry out heightened security for Ramil Madriaga, the self-confessed bagman of Vice President Sara Duterte, who will testify in the impeachment hearing on April 14. Sa madaling paliwanag mga tol, umaaksyon ang Committee on Justice or House of Representatives para siguraduhin ang kaligtasan nitong si Ramil Madriaga. At sa puntong iyon, sila po ay magpapadala pa ng augmentation para po mas matiyak ang kaligtasan. Kasi kung matatandaan po ninyo, nag-ugat po ito doon sa pagbabanta sa buhay ni Ramil Madriaga noong March 3, 2026 kung saan meron pong isang person deprived of liberty na hindi po nakasuot ng PDL uniform, instead nakasuot po ng basketball uniform, kaya nakalusot po siya doon sa perimeter ng mga gwardya at nakalapit po kay Ramil Madriaga. Buti na lamang nung dinudot-dot niya na yung tagiliran ni Ramil Madriaga at parang pinoprovoke na magkagulo sila, ay nagsisigaw na itong si Ramil Madriaga, kaya nakuha na po ang atensyon ng mga jail guard. At dahil po sa punto na iyon, nagkaroon po ng investigasyon even ng ating NBI at napatunayan na talagang nangyari po iyon. Kitang-kita pa nga po daw yon sa CCTV, ngunit hindi po ito inilabas ng ating mga otoridad. At dahil din po doon, simula nang mangyari yon, nagtalaga na po ang NBI ng 24/7 na personnel po nila para magbantay doon po sa piitan nitong si Ramil Madriaga. At yung mga nagbabantay po na yan ay daragdagan pa ng mga manggagaling naman po sa House of Representatives. Nakalimutan kong banggitin kaya dapat maipaalala ko po sa inyo na ganito po ngayon kaseryoso ang pagtitiyak para sa kaligtasan ng nagpapakilalang bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. At sa punto pong ito, alamin na po natin kung ano po yung pahayag ng kanilang kampo sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Nakuha na tayo ng update mula sa kanyang legal counsel. Kasama natin sa ating linya si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel po ni Ginoong Ramil Madriaga. Attorney Raymond, maraming salamat po sa paghihintay. Good morning po, Christian at Doris. Good morning, sir. Good morning sa inyong dalawa, Doris and Christian. Thank you sa pag-imbita po. Salamat po. Meron na pong utos ang House Justice Committee sa House Sergeant at Arms na siguraduhin po yung seguridad ni Ginoong Ramil Madriaga habang siya po ay nasa detention facility. Sa unang pagtanggap po ng information yan, kamusta po para po sa inyo? Kahapon po kami nakatanggap ng formal na invitation doon sa House Committee hearing sa April 14. Nabasa ko nga rin po yung directive ng House na isigurado po yung security during the detention and transport po. So, nakipag-ugnayan na rin po kami sa NBI kung paano magiging setup niyan. And base sa initial na pag-uusap namin po mag-e-escort or baka mismong NBI na mag-transport kay Madriaga from the detention cell to the house po sa April 14 po. Okay, so, pero yung for that purpose lang yun, attorney, para lang umattend siya doon sa hearing. Not specifically na doon na siya mismo malilipat. Para escort lang. Escort lang po. Yung letter po ng House Committee was addressed to the court kahapon na receive ko na nagre-request ang House na payagan ng korte na umattend ng hearing ng April 14 at 10 a.m. po. Pagkatapos po noon, obligado po siyang ibalik dun sa detention cell. Attorney, bigyan nyo nga kami ng ideya. Ano ba yung sinasabi ninyo ng mga threat na natatanggap ng inyong kliyente?
Well, ano po yan eh. Mula ko nung mag-report kami sa NBI nung pag-atake sa kanya, that was March 3 hanggang sa ngayong araw na to, hindi na po nag-aalis naglagay na po ang NBI doon ng 24/7 na additional security po papunta doon sa selda ni Mr. Madriaga sa ng mga kanyang kasamahan sa selda. Hindi ka basta makakalapit ngayon doon dahil nga may bantay ng NBI. Pero ang negative side naman is that hindi na rin sila basta makalabas, makapagpa-araw, makapag-enjoy na maglakad-lakad doon sa paligid dahil nga doon sa threat na binabanggit ni Madriaga sa kanyang buhay. So, limitado po yung galaw nila. Most of the time, nasa selda po sila. Oo, pero ang sabi ng NBI, papaano ang magiging protocol Oo. sa ganitong klaseng mga kaso? Sa ganun po, actually, except that po yung nangyayari. Ang sistema po ngayon, mayroon pong NBI na security na naka-station po doon sa BJMP, which is nirequest po namin yon. So, talaga po sila doon ng security para ho additional doon sa BJMP para ho ma-prevent or whatever threat doon sa kliyente po namin. Opo. Ganun po yung setup sa pansamantala hanggat nandun po siya sa may annex 2. So, additional burden po sa NBI yon. Oo. Pero at least, thank you. Nagpapasalamat kami sa NBI doon sa mabilis na action nila. Imagine from March 3 up to the present, meron pong additional security pong NBI doon. Oo, pero marami rin na nagsasabi, attorney, na bakit ganyan na nagbibigyan ba ito ng special treatment? Bakit kailangan may special na mga gwardiya pa? Actually, hindi yung special treatment. Ang nangyayari ho kasi may mga control gates doon. Ang sinisigurado lang ho natin, wala pong makalapit na ibang mga detainee papunta doon sa selda nila. Kung ano po yung treatment sa other detainees sa PDL po, parehas din po. Ang na-request lang namin is mag-beef up ng security papunta po doon sa selda. Pero dahil sa ganun nga sa continuing threat sa palagay ni Madriaga, siya mismo restricted yung movement. Hindi na rin ho siya nakakagala na katulad nung dati. Opo, Wala pero ko nung maging Asia to. pero pinapayagan pa rin po ba siyang tumanggap ng mga dalaw kung kamag-anak po niya? Oo, Pati- abogado lang. Opo, hindi, nakakadala din ng kamag-anak sa mga lawyers, pero sa kamag-anak po, very, very limited yung pagdala nila doon. Sa mga lawyers po, pag umaten kami ron, during the meeting, meron din ng security sa paligid namin for safety precaution lang po. Opo. How likely, attorney, yung isinusulong ng ilang mga kongresista na ilipat na lang ng custody sa House si Ginoong Ramil para nga na po mas safe, mas secured, at least nasa loob na ng premises ng Kamara yung kanyang seguridad? Initially, may ganung mga motion na i-take custody siya, pero during the hearing yung unang pagdinig po, dilimit na lang ni Congressman Chel Jokno yung request na beef up security during the detention and yung transport. So wala pa po kaming nare-receive na another motion for the House to take physical custody po. Yun po ang latest namin. Sa bagay, mahirap din kasi Okay, napakinggan po natin si Attorney Raymond Palad Pero alam niyo mga tol, on the other side na sumusuporta dito kay Ramil Madriaga at pinagkakatiwalaan niya, ito po ay si Pebbles Talakera, no? Maraming mga panulat si Pebbles Talakera ngayon kaugnay po ng pinag-uusapan po natin na si Ramil Madriaga. At babasahin ko po ang ilan sa mga panulat niya, no? Kasi naghahalo-halo na yung mga binabasa ko habang naka-off-stream tayo mga tol Tapos nanonood pa kami ng mga movies. Kaya naglalabo-labo sa kagabi. Nanonood kami ng ng teleserye yata yun ng Koreano. No? Si Mrs. sabi ko, akit na ako, nantok ako. Siya nagpatuloy, nakatatlong episode pa siya Anyway, ito po yung mga ilan sa mga impormasyon na ibinabahagi ni Pebbles Talakera no? In random order na to mga tol, no? Ito po ay 11 hours ago. Meron pong dokumentong ipinakita si Pebbles dito sa kanyang Facebook page. Personal confidential ang category. Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, House Speaker. Ang date, speaker pa si Martin Romualdez during the time, November 13, 2023. Dear Speaker Romualdez, I am respectfully bringing to your attention the kept
undisclosed to Media Yacht Club Pogo project in Bataan that attorney Harry Roque managed due to involve huge bribery to turn it into forceful, harsh land grabbing from victimized tenants as explained below. Ang problema, hindi na natin ito makikita pa kasi ito lang yung binahagi ni Pebbles Talakera. Ano? Pero bakit po nagsusulat si Pebbles Talakera dito? Kasi yung mga nangyayari kay Ramil Madriaga ay, in short na lang mga tol, kayo na lang pumunta mismo sa page ni Pebbles Talakera, ay may kaugnayan po daw sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at kay Harry Roque. Sa aking maliit na pangunawa, base po sa mga sinasabi niya, I do not know kung yan po ay totoo, pero marami pong mga sinulat si Pebbles Talakera na makatotohanan. No? Kasi lahat po ito mga tol, this is the problem here. No? Maraming alam si Pebbles Talakera. No? Ang problema, those knowledge na meron siya ay hindi po personal. Hearsay po yun. At hindi po yun pwede sa korte. Kahit alam niya kung sino ang mga nasa likod, hindi po pwedeng mag-stand dito sa korte as evidence. Dahil hearsay po yun. Sinabi lang sa kanya eh. Pinorward lang sa kanya eh. No? Ang dapat na magpapahayag dito kung sino yung nagsabi sa kanya, kung sino yung nag-forward sa kanya ng mga ebidensya na ito, sila po yung dapat magpatotoo para ito po ay paniwalaan sa korte. That is the problem. Pero siyempre, nilalagay ni Pebbles Talakera ang kanyang buhay sa alanganin dito. Kaya kahit paano suportahan natin. Ito naman po ay para sa consumption ng publiko, hindi pa naman po sa korte. No? Ang uulitin ko, ang suma total ng mga sinasabi po dito nitong si Pebbles Talakera ay may kaugnayan kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Harry Roque, and I'm sorry, ito lang naman ay sasabihin ko dahil ito po ay sinasabi ni Pebbles Talakera sa Iglesia ni Cristo. No? Wala akong magagawa. Yan po yung sinabi ni Pebbles Talakera. In fact, marami akong mga kamag-anak na Iglesia ni Cristo. Si Mami Best Friend nandito, Iglesia ni Cristo. Marami tayong manonood na Iglesia ni Cristo. Pero maraming mga alegasyon na isinusulat si Pebbles Talakera na magkakaugnay ang mga personalidad na binanggit po natin at ang Iglesia ni Cristo. Kayo po ang humusga, hindi ko po yan hinuhusgahan, nirerespeto ko po ang mga kamag-anak ko, kaibigan ko, kasamahan ko sa trabaho ng mga Iglesia ni Cristo. No, after all, iyan naman ay hindi po desisyon ng lahat ng mga miyembro, no? Maaaring meron siguro, kumbaga sa iba, kumbaga sa Katoliko, may mga gumagawa ng hindi maganda, marami namang gumagawa ng tama. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. Oy, bago ko makalimutan, maraming salamat muli kay Roselina Yamat sa inyo pong digital gift. Yan, super sticker. Thank you po. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.